Binigyang diin ng mga opisyal ng Interior Department and Local Government at ng Philippine National Police ang halaga umano ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELC. Sa pagdinig ng Senado ukol sa panukalang budget ng DILG at attached agencies, sinabi ng mga opisyal na katulong raw ito para magbalik loob ang mga rebelde. Ako ang nagpapatunay na napaka-epektibo ng programang ito. Napakaganda po. Yung talaga nangangailangan ng tulong ay napupunta po sa kanila. Direktamente ang pera, no? 50,000 kagad ang livelihood. Immediate assistance na andun. Marami po kami na tulungan po dito. Karamihan po na nahuhuli natin yung mga rebelde po. It's more of they are misinformed. That's a really problem po natin kasi akala lang yung gobyerno natin ganito. Yan ay matapos tanungin sila ni Senator Robin Padilla ukol sa kagustuhan daw ng Makabayan Bloc na tuluyan ng buwagin ang task force. Matatanda ang inaakusahan ng ilang miyembro ng coalition ang NTF-ELCAC ng red tagging na naging sanhi ng pagkasawi ng ilang aktivista. Higit 9 billion pesos ang ipinanukalang budget para sa task force. Sa hearing din na ito, ikinadismaya ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang kakulangan ng gasolina para sa ilang patrol cars sa Sulu. Nauubos na raw ang pondo ng PNP doon dahil nga sa paghiwalay nito mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Basta meron po kaming cover ng COA o ng DBM dito, wala po naman problema, no? Titignan po namin kung anong may scrimp po namin on our side. Sabi ng Budget Department, inaaral pa nito ang sitwasyon sa Sulu bago magbigay ng pahayag. Higit 281 billion pesos ang nasa 2025 National Expenditure Program para sa DILG. Tungkol naman sa budget ng Commission on Elections, ang barangay at sangguniang kabataan elections ang pinakamaapektuhan ng pagbawas sa pinanukala nitong pondo kumpara sa nakalagay sa NEP. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, bumaba ito ng higit 8 billion pesos. Wala po yung fund na sa support staff at saka po yung parang honorarium po nila. At the same time po, Madam Chair, dapat po doon sa national and local elections, kami po ay pinaglaban po namin at pinayagan naman po kami ng executive na magkaroon ng across the board na 2,000 pesos ang lahat ng mga guro na maglilingkod sa national and local elections. Pero wala po yung 2,000 naman na yon sa barangay and SK elections. So, and then magkakaroon lang po ng konting magsasuffer lang din po yung training namin na ginagawa para sa mga guro. Ginisa rin ng mga mambabatas ang COMELEC dahil sa laki ng inaasahang gastos para sa eleksyon sa 2025 kung ikukumpara sa 2022. Labis-labis kasi yung gastos for 2025. Sabi nga ninyo, super election year. Kaya lang, aabot tayo sa NLE, wala pang presidential to, 38.8 billion, which is over 14 billion more than the 2022 election involving president and vice president pa, and more than double 2019. The number of voters that we projected for 2025 will reach about 70 million. And of course, we have 2 Pero hindi naman doble yun ng dati. Hindi naman po, Madam. But Kaya nga, wala pang doble we yun. also have the Bangsamoro parliamentary election, which will involve 2.9 up to 3 million voters. And of course, yun nga po, yung 2022, Madam Chair, wala po kasi siyang kasamang barangay and SK elections. Halos 50 billion pesos ang proposed budget ng COMELEC, ngunit mahigit 35 billion lamang ang nasa NEP. Pinag-usapan din nitong Huwebes ang panukalang budget ng Foreign Affairs Department. Ayon kay DFA Chief Enrique Manalo, naghahanda na ang ahensya para mamuno sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa 2026. We are already in the process of first creating our national organizing committee to be responsible for the preparations, and of course West Philippine Sea and other regional issues will definitely be there on the item under the political pillar. Nasa 27 billion pesos ang panukalang budget ng DFA para sa 2025. Para sa agenda, Agatha Gregorio, BNC.